Okay, so magandang araw sa inyo mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito ngayon ang pag-usapan natin. Ayon po, ito yung rally nung March 4, okay? Para rito kay Pastor Kibuloy. So as of 3 p.m., ito i-confirm ko po sa inyo, ulit-ulitin ko lang. Totoo po 'yan, I was there. Okay? Totoo po 'yan. So mga ganyang oras ng 3:00 nandiyan kami. So ganyan po talaga sila karami. Accurate po ito. Okay? So ang sabi rito ay look, hundreds of people gather at Liwasang Bonifacio in Ermita, Manila on Monday, March 4 to call for justice, di ba? Justisya. Yung sigaw nila eh, justisya. Ah, for Apollo Kibuloy. Ito pong Manila Police District, ang MPD, sabi nila, estimate nila, umabot daw po ng 800 mga bandang 3:00 ng hapon. Pwede mo pang pagtyaga ang bilangin yan eh. Okay? Ito yung mga IP. Yung mga lumad, yung mga nakakulay na pula diyan. Pero ang pinakamaiingay po, etong mga naandito. Yan. Talagang hype na hype yang mga yan. Yan. Yung mga nakaputi. Talagang galit, gigil na gigil. Now, ito naman po ang sinabi ng SMNI. At makikita nyo po ito sa Twitter nila. Akala ko nga po ito po ay peke. So hinanap ko to. So March 4, talagang nakita ko, hanapin niyo yung SMNI, ano, at ito yung handler's name nila, at SMNI News, just one word, then makikita nyo na yan sa Twitter. Sabi, higit 50,000, di ba? Mahigit daw pong 50,000 na supporters ni Apollo Kibuloy ang nakiisa sa katatapos lamang nakakisab prayer rally na ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong hapon ng Lunes, Marso 4, 2024. Terrible namang estimate ito, di ba? 50,000 katao. Ganyan. Pwede mo ang bilangin yan kada itim ng ulo eh. Pwede mong bilangin eh. Totoo pong dumami yan. Pero hindi po yan umabot ng katulad ng sinasabi nila. Ang liit lang naman po ng lugar na yan, oh. Ito po yung kanyang sukat. Oh, surface area 1,866 square meters, yung kabila naman eh 2,082 or 20,082 square foot. Yan. Hindi naman po kasi itong buong kahabaan na ito. Dito yung yung nasunog na post office eh. Then ito yung kalsada. Hindi naman po nangangahulugan kasi na itong buong ito nasakop. Hindi po. Dito lang po sila. Ito yung fountain. Oh, diyan yung fountain. Tapos rito pala yung Taft Avenue. So galing ka ng Quiapo. Dito. Tapos ito, from Santa Cruz. So dito yung bus terminal, yung maraming taong pumipila ron, kaya may mga tao rin diyan. Ito po hindi po nila to literal na napuno. May mga butas yan diyan, tapos merong iba-iba rito na mga tao. Pero hindi po nila, ang tansya po namin ni Go Philippines, umabot lang yan ng nasa tawag dito, umabot lang yan ng mga nasa 1,000 katao up to 1,500. Maximum na po yan hanggang nung gabi. Doon lang yan. Pero ngayon, tawag yan, sabi niya, I'll show it daw, I'll show it uli. Pero yung nakaraan po nilang rally, wala na. Yung kahapon, wala na. Hindi na ganun karami. Mm. Yan, screenshot na lang. Tapos bilangin nyo. Hmm. Gawin nyo na lang ganito, i-times 2 nyo na lang pag nabilang nyo. 'Di ba? Ito na yung bandang hapon na to na siguro mga 5:00. Yan, at hype na talaga sila diyan dahil kung sino-sino na nagsalita like Topacio, sunod-sunod eh. Topacio, Harry Roque, si Sal Panelo, tapos akala namin tapos na nung gabi, meron pa pala. Itong sina ka Eric, sina Badoy. Kasi nag-candle lighting na sila eh. Tapos sabi, uwian na. Ngayon, ito naman po yung sinasabi ko sa inyo na panawagan. Ito yung sumbat ni Ka Eric. Walang Bongbong na magiging pangulo at walang Martin Romualdez na mga abuso sa poder
kung wala ang kapangyarihan ng mamamayan na nagluklok sa kanila. Alright, so this statement is actually partly correct. Why partly correct? Wala po naman talagang BBM, wala pong Martin Romualdez o sino mang mga politiko ang maluluklok sa kapangyarihan kung wala po ang boto ng mga mamamayan na ito ang nagluklok sa kanila. Pero yung kanyang dagdag dito na kwento, na nang-aabuso raw po itong si Martin Romualdez at itong si PBBM sa kanilang kapangyarihan. 'Di ba? Kita niyong pagiging expert ni Ka Eric sa paninirang puri dahil ito naman po ay talagang aminado na anti-government, hangad ng dating komunistang ito na tingin ko komunista pa rin ngayon. Dahil kami pong mga aktivista, once may kasabihan kami na once you're an activist, you will always be an activist by heart. 'Di ba? Kaya lang ako, hindi po ako naging komunista. I'm always pro-government. Kung pumupuna ako, kumukontra ako, pero I do it constructively. My militancy is constructively din. Not pabagsakin ng gobyerno. Hindi ganon. So, ito yung mga banat dito na panunumbat. That's misleading. Kung tutuusin na nangaabuso si Martin Romualdez. Ito na nga lang po hindi nga nila mapaliwanag papaano ang pang-aabuso. Yun na ipatawag si Kibuloy diyan sa Kongreso dahil merong violation sa kanilang franchise ay hindi po ito pang-aabuso. Yan po ay pagganap sa kanilang trabaho, sa kanilang mandato. Hindi pang-aabuso yan. Dahil may mandate sila. Sila ang nagbigay. Parang ganito ho yan eh. Binigyan ka ng nanay mo ng 1,000. Inutusan kang mamalengke, bumili kang 1 kilong bangus, bumili ka ng 2 pirasong malaking manggang berde, malaking mangga, hindi, dilaw, yung matamis. Bumili ka, di ba ang daming pinabili sa'yo? Oh, tapos ngayon umuwi ka ng bahay, di ba? Tatanungin at tatanungin ka nun, pagsusulitin ka nun. Oh, eto ang problema sa kanila, yung kongreso na nagbigay ng prangkisa, para sa kanila, pag nagbigay ka ng prangkisa, wala na kayong karapatan. Eh maliwanag puro sa section 10 yata yun. Nakalagay doon na po pwedeng reviewin, bawiin, suspindihin ang prangkisa na sa terms ng kanilang franchise. So ano sinasabi nilang pang-aabuso? Pang-aabuso ba na questionin kayo sa inyong ginagawa? Eh ang totoo, kaya nga kayo nagre-reporting sa diyan sa Kongreso. Oh, parang ang pagkakaintindi ko nito, quarterly nagsasubmit sila diyan ng report. Bukod pa sa ibang mga annual reports. Hmm. Hindi naman ipatatawag 'yan kung walang patong-patong na reklamong natanggap sila diyan sa mga tao na naapektuhan ng ginagawa nila. Eh, unang-una red tagging na lang nila. Oh, 'di ba? Kahit sabihin natin si Joe Masison ang nag-correct tagging, nag-identify na sa mga grupo na 'yan, pero ang ginawa po nila mas matindi pa. 'Di ba kahit sino-sino na lang, titirahin nila ng red tagging, pati yung mga tagasunod nila. Pag hindi ka nila kapanalig sa paniniwala, eh sasabihin sa'yo, adik ka. Kung di ka adik, NPA ka. Bakit? Ay alam po kasi nila, hindi mo sila madidimanda ng dahil sa red tagging. Dahil walang batas against red tagging. Pero meron pong batas na pwedeng gamitin laban sa mga taong ito. At ito po ang unjust vexation. Okay? Unjust vexation po ang pwedeng gamitin laban sa kanila. Sabi niya rito ang pagtitipo na ito ay hindi pag-aaklas. Sinungaling. Ang pagtitipo na ito ay hindi pagrerebelde. Kagaguhan yan. Ang pagtitipo na ito ay isang pambansang pagkamulat. Diba? That is the brainwashing technique. At isang direktang pahayag ng demokratikong saloobin ng mamamayang Pilipino. Naks. Talagang magaling si Ka Eric sa rhetoric, 'di ba? At bilang isang aktivista din dati, talaga namang sa amin po kasi parang it is a must na matuto ka niyan na magkumbinsi sa mga tao na maimpluwensyahan niyo ang kanilang damdamin, maimpluwensyahan niyo na rin siyempre ang kanilang desisyon. Oh, 'di ba? So hindi naman daw po 'yan hindi naman daw po 'yan
pagrerebelde. Kung hindi freedom of expression lang. Ang freedom of expression naman po ka Eric, alam mo naman yan na yan po ay may limitasyon. Kapag yan ay lumalagpas na sa boundary ng libel, o pumapasok na sa boundary ng libel, ibang bagay na yan. Pag yan ay pumapasok na sa pagpapabagsak ng gobyerno, di ba? Yan naman po ay inciting to sedition or rebellion or inciting a sedition. Oh. At yun na po ang kanilang ginagawa diyan sa kanilang rally. Okay? Langya, oh. Sinong maniniwalang 50,000 katao ang dumalo? Ay naku, ka Eric, talaga kapagka DDS o DBS kahit sa fake news ay kumakapit.